Hello everyone! Sa video na ito, pag-uusapan natin ang solar-powered home, kung paano ito nagwo-work, ano yung concept niya, at ano-ano yung mga importanteng parts na kailangan mong malaman patungkol dito. Meron tayong tatlong uri ng setup sa solar-powered home. Basically, ito yung iba't ibang ways kung paano ginagamit ang solar energy sa isang bahay. Let's start with the first one, the grid-tied system. Ang grid-tied solar power system ay connected both sa bahay mo at sa traditional electricity grid. Ibig sabihin, nakalink pa rin siya sa kuryente ng utility company like Meralco or Celcor. So, paano siya nag-work? Kapag may araw, your solar panels generate electricity na pwedeng gamitin agad sa bahay. Kung sobra naman yung na-generate na power, pwede itong ibalik sa grid. Pero may mga conditions na isinasaalang-alang sa ganitong setup ng system. Gaya ng effect ng excess power na na-generate ng system mo and yung tinatawag nating net metering. Nabibigyan naman natin ng highlight mamaya. To be summarized, ang grid-tied system ay walang battery. Direct na ginagamit ang na-harvest na power sa araw. At sa gabi, ginagamit ang utility company gaya ng Celcor dahil wala ng energy ang nagpuproduce ng solar. So let's move on to the second type, the off-grid system. From the name itself, ang off-grid system ay totally independent. Ibig sabihin, hindi siya connected sa electricity grid at all. This is a stand-alone system na perfect sa mga remote areas kung saan walang access sa kuryente. Ang pinaka-importanting part nito is yung kanyang battery storage. May malaking set of batteries na nai-store ng energy during the day, especially kapag mataas ang sunlight intensity. Tapos, ginagamit yung stored energy na yun sa gabi or kapag maulan. So basically, you are 100% reliant on solar energy. Ang advantage nito is full independence. Hindi ka na magbabayad ng electricity bill. Pero ang downside, medyo expensive siya upfront dahil sa batteries at kailangan mong i-manage ang energy usage mo carefully. Now, let's talk about the third one, the hybrid system. Ang hybrid solar power system ay parang combination ng dalawa. Connected siya sa grid, pero meron din siyang battery backup. So, paano siya nagwo-work? During the day, solar energy muna ang ginagamit. Kapag may excess energy, pwede siyang i-store sa battery or ibalik sa grid. Then, kapag nagkaroon ng power interruption, hindi ka mawawala ng kuryente dahil may backup ka from the batteries. This makes the hybrid system more flexible and reliable. You get the benefits of both worlds. May connection ka sa grid, pero may backup ka pa rin. Ang downside niya is mas mahal siya compared sa grid-tied dahil sa additional battery system. So, to summarize, hybrid is combination of both. May grid connection at may battery backup. At the end of the day, the best system really depends on your needs, budget, location, at kung gaano ka kadependent sa electricity. Sa video na ito, mas nakafocus tayo sa grid-tied system. Focus natin ang description, parts and functions, net metering setup, circuit connections, wire sizing at madami pang iba. So, let's start sa kanyang description. In a grid-type system, ang solar power system ay directly connected sa electric supply ng bahay, meaning sabay silang gumagana. Usually, this system only functions during the day. Kapag may sunlight, the solar panels generate electricity na agad ginagamit sa bahay. Now, kapag may excess energy na na-produce, hindi ito nasasayang. Instead, pinapadala ito pabalik sa grid.
Pero importante na tandaan, since wala itong battery backup, hindi ito nagpuproduce ng power sa gabi. At kapag may brownout, automatic na nagsha-shutdown din ang solar power system. So kahit may araw, wala ka pa ring electricity during that day. Ang main purpose ng grid-tied system is to save electricity. For example, kapag ang solar array mo ay sakto lang sa electric consumption, pwede kang maka-achieve ng zero bill. And kung mas mataas naman ang solar production mo compared sa total consumption mo, both day and night, magkakaroon ka ng excess energy. Yung excess energy na yon ay binabayaran ng distribution utility. Depende sa net metering program. Pero meron kayong dapat malaman sa grid-tied system. Ang sobrang power na mapoproduce ng system mo na pupunta sa utility company, dalawa ang possible outcome nito. Either bayaran ka ng utility company or ikaw pa ang magbabayad. Bakit at paano? Ang sobrang power na nilalabas ng system ay nababasa ng kontador as cost or nagamit mo sa bahay mo. Kaya imbis na makakatipid ka pa, ay madadagdagan pa ang bills mo sa power. Pero ang isang outcome ay babayaran ka nila kung ikaw ay magkakaroon ng net metering setup. Sa madaling salita, nakahiwalay ang kontador ng system mo palabas sa linya ng utility company. Maipapaliwanag ito sa mga susunod na slides. Isa pa sa kailangang malaman ay kung bakit nag-off pa din ang system kapag walang power or brownout. Ang main utility company. Kung kaya't mas kailangan ito. Ang dahilan ay para maging safe ang mga lineman na mag-aayos at mag-ooperate. Kapag kasi may problem sa mismong system, ay kailangang walang dapat dumaloy na power dito. At ito ang main reason kung bakit kailangang naka-off pa din ang iyong system. Here are the basic parts of solar-powered home or the grid-tied system. Let's start with the solar panel. Ang solar panel ang tinatawag nating heart ng isang solar-powered home system. Binubuo ito ng maraming solar cells. Ang bawat solar cell ay kaya mag-produce ng maliit na kuryente. Around half a volt lang. Dahil mababa ito, pinagdudugtong-dugtong ang mga solar cells in series sa loob ng panel para makabuo ng mas mataas at mas useful na voltage. Kapag pinagsama-sama ang mga ito, nakakagawa na ng sapat na kuryente na pwedeng gamitin sa bahay o pang-charge ng battery. Ngayon, pagdating sa size ng rating ng solar panels, may iba-iba itong klase. Yung mga maliliit na solar panels, kadalasan ay 150 watts pababa at karaniwang tinatawag na 12-volt panels. Samantalang yung mas malaki naman ay 24-volt panels. Pero, mahalagang maintindihan na kahit 12-volt lang ang tawag sa isang solar panel, hindi ibig sabihin eksaktong 12 volts lang ang output nito. Sa actual na paggamit, kapag nakakonect ito sa system o may load na, ang output nito ay nasa around 14 hanggang 18 volts. Ginagawa ito para makapag-charge ng maayos na isang 12-volt battery. Dahil kailangan mas mataas ang voltage ng source kumpara sa battery para pumasok ang kuryente. Ngayon, may isa pang interesting na senaryo. Kapag sinukat mo ang solar panel gamit ang voltmeter habang hindi ito nakakabit sa kahit anong load, mapapansin mo na mas mataas ang voltage reading. Minsan, pwede itong umabot ng hanggang 26 volts. Normal lang ito
at tinatawag ito na open circuit voltage. Ibig sabihin, walang dumadaloy na current dahil hindi pa ito konektado sa system or sa load. Kaya mas mataas ang nakikitang voltage reading. Pero once na ikinabit mo na ang solar panel sa isang circuit, halimbawa sa battery or sa inverter, agad itong bababa sa mas realistic na range na hanggang 14 to 18 volts. Sa madaling salita, ang solar panel ay dinisenyo para magbigay ng sapat na stable na kuryente sa tamang kondisyon. At ang mga pagbabago sa voltage na nakikita mo ay normal lang. Depende ito kung ito ay naka-load or naka-open circuit. Dahil dito, masasabi natin na mahalagang maintindihan kung paano gumagana ang solar panel. Dahil ito ang pangunahing pangangailangan ng energy sa isang solar-powered home system. Ang mga solar panels ay pwedeng pagdugtong-dugtungin para makabuo ng tinatawag na solar array. Ito ang mas malaking system na kayang mag-produce ng mas maraming kuryente. Ang output ng isang solar array ay kinukompute katulad din sa battery. May dalawang paraan sa pagkoconnect ng mga solar panels. Ito ay series at parallel. Kapag series connection, tumataas ang voltage, habang ang current ay nananatiling pareho. Ibig sabihin, dinadagdag ang boltahe ng bawat panel para makabuo ng mas mataas na output voltage. Samantalang kapag parallel connection, ang current naman ang tumataas, habang ang voltage ay nananatiling pareho. Dito, pinagsama-sama ang mga kapasidad ng bawat panel para makapagbigay ng mas mataas na daloy ng kuryente. Kapag pinagsama-sama mo ang maraming solar panels, tumataas ang kabuoang power output ng system. At kahit series man o parallel ang pagkakakonek, pareho itong nakakatulong para mapalaki ang energy na kayang i-produce ng solar setup. Sa madaling salita, ang tamang kombinasyon ng series at parallel connections ay mahalaga para maabot ang desired na voltage at current na kinakailangan ng isang solar-powered home. Dito, meron tayong example ng iba't ibang connections ng PV solar panel. At bawat connections ay may iba't ibang ratings depende sa kailangang output ng system ng iyong bahay. Ang layout ng connections ng mga solar panel ay pareho din sa battery. Meron tayo ditong ratings or example na 12 volts, 10 ampere per panel. Magsimula tayo sa series connection. Dito sa ating example, 3 panels ang ginamit. Kapag gusto nating pataasin ang output voltage, ganitong connection ang gagamitin. So, dahil 3 panels yan, magiging 36 volts ang kanyang rating at dahil series ito, constant ang magiging current which is 10 ampere. So, total output power naman, magagamit natin ang formula na P is equals to IV or power is equals to current multiplied by voltage na may total na 360 watts. Dito naman tayo sa parallel connection. Kapag parallel connection naman ang ginamit, magiging constant ang voltage at ang current naman ang magbabago. Gamitin ulit natin ang same ratings na 12 volt, 10 ampere per panel. So kapag 3 panels ulit ang ginamit, magiging 30 ampere at constant pa din ang voltage which is rated at 12 volts. Sa pagkuha ng power ay pareho lang. P is equals to IV or power is equals to current multiplied by voltage na magiging 360 watts din. Kung mapapansin nyo ay pareho lang ang naging output ng series at parallel. Nagkataon nga lang ba ito? Ang sagot ay hindi. Dahil kahit series or parallel ang gagamitin, basta same ratings at same ng number ng panel, ay pareho pa din ang kanyang rated output power.
Ngayon, paano kung pagsamahin sila sa iisang koneksyon? Pwede bang mangyari yun? Yes, pwede. Ito ay nakadepende pa din sa kung anong rated output ang kailangan ng iyong system para smooth ang pag-supply niya sa load ng iyong bahay. At may dapat tayong tandaan kapag ganito magiging connection ng solar or solar panel. Kailangang balance lagi ang bilang ng PV solar panel. Sa madaling salita, hindi pwedeng maging odd numbers ang bilang gaya ng 3, 5, 7, and so on. Dahil magiging unbalanced ang iyong supply. Gamitin ulit natin ang rated na 12 volts, 10 ampere per panel. At gagamit tayo ng 4 na solar panel. So kung isi-series natin ang dalawang panel, makakabuo tayo ng 24 volts, 10 amperes. At dahil 4 ito, ay ganoon din sa dalawang panel. And ang bagong rating natin ngayon ay dalawang 24 volts at dalawang 10 amperes. Ngayon ay ipaparallel natin ito at ang total rated output natin ay 24 volts, 20 amperes. Sa pagkuha ng total power output ay same formula din. P is equals to IB at magiging 480 watts. Mahalaga na malaman natin ang ganitong basic connections ng mga photovoltaic solar panel para alam natin kung papaano i-adjust ang kanilang mga rated output. Depende sa kailangan ng iyong system. Additionally, kaya magkaiba ang kanyang output sa unang dalawang system is dahil 4 yung ginamit nating solar panel. So kung gagawin nating example ay 4 na solar panel din sa series and sa parallel, parehas na magiging 480 watts pa din ang kanilang total power output. Meron tayong iba't ibang uri ng solar panels. At kadalasan, nakadepende pa rin sa system mo kung alin ang pinakaangkop na gamitin. Hindi lahat ng setup ay pare-pareho. Kaya mahalaga na alam mo kung anong klase ng panel ang babagay sa iyong pangangailangan. Sa mga pinaka-common na ginagamit ngayon, dalawa ang madalas mong maririnig. Monocrystalline at polycrystalline na PV solar panels. Pareho silang ginagamit sa pag-convert ng sikat ng araw into electricity. Pero, may kanya-kanya silang katangian na dapat mong maintindihan bago pumili. Titignan natin kung ano-ano ang pinagkaiba ng dalawang ito at kung kailan sila mas magandang gamitin. Ngayon naman, tignan natin ng mas detalyado ang pinagkaiba na monocrystalline at polycrystalline solar panels based sa ilang mahahalagang factors. Unahin natin ang silicon arrangement. Ang monocrystalline solar panels ay gawa sa isang buo or pure na silicon crystal. Ibig sabihin, iisang structure lang ang pinanggagalingan ng material nito. Kaya mas uniform ang itsura at composition. Samantalang ang polycrystalline solar panels naman ay binubuo ng maraming peraso o fragments ng silicon na pinagsama-sama o tinunaw at hinulma para makabuo ng isang panel. Dahil dito, hindi kasing uniform ang structure nito kumpara sa monocrystalline. Sunod naman natin ay ang cost. Pagdating sa presyo, mas mahal ang monocrystalline solar panels. Ito ay dahil sa mas komplikado at mas refined na proseso ng paggawa nito. Sa kabilang banda naman, ang polycrystalline panels ay mas mura at mas budget friendly. Kaya mas common itong ginagamit lalo na kung limitado ang budget ng isang project o system. Pumunta naman tayo sa appearance o itsura ng panels. Madali lang silang ma-identify
visually. Ang monocrystalline panels ay kadalasang may itim o black na kulay na nagbibigay ng mas sleek at uniform na itsura. Samantalang ang polycrystalline panels ay bluish o asol na kulay. At kadalasang makikita mo rin na parang crystal pattern sa ibabaw nito dahil sa pagkakabuo nito mula sa iba't ibang silicon fragments. Next factor naman ay ang efficiency. Sa aspect ng efficiency, mas mataas ang efficiency ng monocrystalline panels. Ibig sabihin, mas marami silang energy na kayang i-produce based sa parehong amount ng sunlight. Samantalang ang polycrystalline panels ay mas mababa ang efficiency. Kaya kadalasan, kailangan ng mas malaking space kung gusto mong makakuha ng parehong output. Sunod naman ay ang lifespan. Ang monocrystalline solar panels ay kilala na mas tumatagal, na umaabot ng 25 to 40 years. Habang ang polycrystalline panels naman ay may lifespan na nasa around 20 hanggang 35 years. So, ibig sabihin, pareho silang long-term investment. Pero, may slight advantage ang monocrystalline pagdating sa tagal ng paggamit. At panghuli, pag-usapan natin ang temperature coefficient. Ang monocrystalline panels ay may lower temperature coefficient na mas nangangahulugang mas kaya nilang mag-perform ng mas maayos kahit pataas ang temperature. Hindi gaanong bumababa ang efficiency nila kahit mainit ang panahon. Samantalang ang polycrystalline panels naman ay mas higher temperature coefficient. Kaya mas naaapektuhan ang performance nila kapag tumataas ang init or ang temperature. So, kung isa-summarize natin, makikita natin na ang monocrystalline at polycrystalline solar panels ay may kanya-kanyang advantage at differences pagdating sa structure, presyo, itsura, efficiency, lifespan, at performance sa init. Ang solar power system ay isang teknolohiya na ginagamit para i-convert ang energy mula sa araw papunta sa electrical energy na ginagamit natin sa pang-araw-araw. Hindi lang ito isang simpleng system dahil ito ay binubuo ng iba't ibang devices na may kanya-kanyang function. Ang mga devices na ito ay hindi lang basta accessories kung hindi mahalagang bahagi para masigurong safe, stable, at efficient ang buong operation. Sa report na ito, ipapaliwanag ko ang mga pangunahing components at role ng bawat isa. Unahin natin ang inverter. Ang inverter ay isang device na nagko-convert ng DC electricity mula sa solar panels papuntang AC electricity na ginagamit sa mga bahay. Ang output nito ay nakamatch sa kuryente ng grid kaya compatible ito sa mga household appliances. May dalawang main types ito. Una yung central inverter. Yung pangalawa, microinverter. Sa central inverter, isang unit lang ang magko-convert ng power para sa buong system. Pero sa microinverter naman, bawat solar panel ay may sariling inverter. Kaya mas efficient siya at mas flexible. Ang grid-tied system ay mayroon ding safety feature na automatic shutdown kapag may power interruption para maiwasan ang mga aksidente. Ang pure sine inverter ay nagbibigay ng AC output na smooth at pareho sa kuryente ng grid. Dahil dito,
ito ang pinaka-recommended na gamitin sa grid-tied systems. At importante ito lalo sa sensitive electronics tulad ng mga modern televisions natin, computers, at CFL bulbs. Gumagana rin ito ng maayos sa mga appliances na may motors tulad ng refrigerator at microwave. Isa sa advantage nito ay nagbibigay ito ng clean, stable, at quiet na electricity na safe para sa lahat ng mga devices natin. Ang modified sine wave inverter naman ay nagpo-produce ng AC output na hindi smooth, kung hindi parang square or step waveform. Dahil dito, hindi ito suitable para sa mga sensitibong devices. Sa ibang appliances, maaari siyang magdulot ng humming sound o hindi stable na operation. Hindi rin ito recommended sa medical equipment dahil maaaring makaapekto ito sa performance. Pero ang advantage nito, mas mura siya kumpara sa pure sine wave inverter. Kaya ginagamit ito sa mas simple or low cost na systems. Ang DC circuit breaker or PB disconnect ay inilalagay sa pagitan ng solar panel at inverter. Ang pangunahing role nito ay proteksyonan laban sa overcurrent at short circuit. Kapag may sobrang kuryente, automatic itong dinidisconnect ang system para maiwasan ang damage sa inverter at sa buong setup. Pwede rin itong gamitin bilang manual switch kapag may maintenance or kailangan nating i-off yung system. Pagkatapos ng inverter, makikita naman ang AC circuit breaker, lalo na ang RCBO type. Katulad ng normal breaker, protection ito laban sa overload at short circuit. Ang kaibahan ng RCBO ay kaya rin nitong mag-detect ng earth leakage current. Ibig sabihin, kaya nitong mag-trip kapag may tao na nakahawak sa live wire. Kaya napoprotektahan nito ang tao laban sa electric shock. Isa pa, pwede rin itong gamitin bilang manual switch ng system. Ang DC Surge Protection Device or SPD ay ginagamit para proteksyonan ang system laban sa voltage surge or transient voltages. Ang sobrang voltahe ay nire-redirect nito papunta sa ground para hindi masira yung system. Karaniwang sanhi nito ay yung kidlat, either direct or indirect strike, at pati na rin ang electromagnetic effects ng long cable connections. Kahit sobrang ikli ng surge, maaari itong magdulot ng malaking damage, kaya importante ang SPD. Ang AC Surge Protection Device naman ay katulad ng DC SPD. Pero sa AC side ng system, ito inilalagay. Parallel sa AC Circuit Breaker. Protection din ito laban sa surge na namumula sa grid or electrical disturbance. Mahalaga ito para mapanatiling safe ang mga appliances at system components. Ang time delay switch or power on delay ay device na nagde-delay ng pag-on ng system pagkatapos ng isang power interruption. Ginagamit ito lalo na pagkatapos ng brownout. Kapag bumalik ang kuryente, may posibilidad na power surge kaya hindi agad pinapaandar ang system. Sa pamamagitan nito, nagbibigay muna ng oras para mag-stabilize ang kuryente bago mag-operate ang system.
Ang programmable timer switch ay ginagamit naman para i-automate ang pag-on at pag-off ng solar system. Sa halip na manual na ginagawa araw-araw, pwede itong i-program based sa desired schedule. Nakakatulong ito para maging consistent at efficient ang operation ng system. Nababawasan din nito yung human error at mas nagiging reliable ang buong setup. Sa kabuuan, ang mga components ng solar power ay may kanya-kanyang mahalagang role. Mula sa conversion ng energy, protection ng system, hanggang sa automation ng operation. Lahat ay nagtutulungan para maging safe, efficient, at reliable ang paggamit ng solar power. Dahil dito, mas mapapalawak natin ang paggamit ng renewable energy para sa sustainable na future. Good day everyone. Today, pag-uusapan natin ang tungkol sa solar-powered home. Specifically, yung grid-tied system at kung paano gumagana ang net metering. So sa panahon ngayon, pataas na ng pataas ang demand sa electricity at mas nagiging aware na rin tayo sa environmental issues. Dahil dito, marami ng homeowners ang nagsishift sa renewable energy tulad nga ng solar power. So sa grid-tied system, yung bahay mo is naka-connected pa rin sa main electrical grid habang gumagamit ka ng solar panels para gumawa ng sariling kuryente. Ibig sabihin, may dalawa kang source ng power, solar at yung utility company. Kapag sapat yung energy na napoproduce ng solar panels mo, yun yung ginagamit ng bahay mo. Pero kapag kulang like sa gabi or maulap, automatic kang kukuha ng kuryente sa grid. Ang isa sa pinaka-importanting feature nito is yung net metering. Dito, hindi nasasayang yung extra energy na pwede pang mag-cause ng higher electric bill. Instead, pwede mo itong ibalik sa grid at magkakaroon ka ng credits. So sa mga upcoming slides, i-explain natin kung paano ito gumagana, kung available na ba ito sa Pilipinas, ano yung mga benefits, at iba pang importanteng details about net metering. So ano nga ba ang net metering? Yung net metering is isang billing system para sa mga may sariling renewable energy source tulad ng solar panels. So sa halip na umasa lang sa grid, ikaw mismo yung gumagawa ng sarili mong electricity. So ganito siya gumagana. Sa daytime, usually mas marami kang nagpo-produce na energy kaysa sa ginagamit. Yung excess energy na yun, hindi siya nasasayang. Instead, automatic siyang pumupunta sa utility grid. So in return, bibigyan ka ng utility company ng credits based sa energy na e-export mo. Usually, ang computation nito ay based sa generation cost ng utility. Ngayon, kapag kailangan ng kuryente, like sa gabi, pwede mong gamitin yung credits na naipon mo para mabawasan yung bill mo. So, in simple terms, para ka lang nag-iipon ng value sa grid. Kapag may sobra ka, binibigay mo. Kapag kailangan mo naman, kinukuha mo lang ulit. So, next. Available na ba ang net metering sa Pilipinas? So, the answer is yes, available na. So, yung net metering is na-implement officially noong May 27, 2013 ng Energy Regulatory Commission or ERC
under Resolution number 9 series of 2013. Dito naset yung rules para sa net metering program under Renewable Energy Law. Na-publish ito noong July 10, 2013 at nag-take effect shortly after 15 days. Thus, the net metering rules took effect on July 24, 2013. So, simula noon, marami ng homeowners at businesses ang nakinabang dito. Pero may important condition. Available lang ito sa mga connected sa on-grid distribution utilities. Ibig sabihin, kailangan connected ka sa main power grid. So, kung off-grid ka, hindi mo magagamit yung net metering kasi wala kang grid na pag-i-exportan ng excess energy. So, kaya important na i-consider ito kapag magpaplano kang mag-install ng isang solar system. So, ano naman yung mga makukuha mong benefits sa net metering? So, una dyan is yung malaking savings sa electricity bill. So, dahil nag-generate ka ng sarili mong kuryente, mas kaunti yung bibilihin mo sa utility. At yung savings mo ay based sa full retail rate. Kasama na dito yung generation, transmission, distribution, taxes, at iba pang charges. So, pangalawa, kung may excess energy ka, hindi yun nasasayang. Ini-export mo ito sa grid at nagkakaroon ka ng peso credits. So, yung credits na yun is based sa blended generation cost ng utility at ginagamit para mabawasan pa yung future bills mo. So, over time, makakatulong ito para mabawi mo yung initial cost ng solar installation. Bukod sa financial benefits, nakakatulong ka rin sa environment dahil gumagamit ka ng clean and renewable energy. So next, paano nalalaman ng utility kung gaano karaming energy yung ginagamit mo at ini-export mo? So gumagamit sila ng special metering systems. Una is pwede silang mag-install ng 2 meters, isa para sa kinukuhang kuryente at isa para sa ini-export na energy. So, pero nowadays, mas common yung bidirectional meter. Isang device lang siya na kaya niya nang i-record yung both incoming and outgoing electricity. Kaya mas practical siya at mas co-efficient. So minsan, meron pa siyang third meter na ini-install malapit sa solar system mo para sukatin yung total energy production. So ginagamit ito ng utility para sa renewable energy certificates na kailangan nila para sa compliance sa renewable portfolio standards. So sa madaling salita, accurate yung monitoring para siguradong tama ang billing at credits mo. So who can participate in net metering? So hindi lahat automatic qualified na sa net metering. Ang main requirement dito is dapat customer ka ng isang distribution utility at meron kang good credit standing. Ibig sabihin, consistent kang nagbabayad ng bills mo on time. So, yung mga qualified participants ay tinatawag na qualified end users o QEs. So, pwede itong residential or commercial users. Basta pasado sa technical and administrative requirements. So, ginagawa ito para
siguraduhin responsible yung mga participants at maayos yung paggamit nila ng system. Kaya kung qualified ka, pwede kang mag-apply at pwede mong ma-enjoy yung mga benefits ng net metering. So next is consequences of not applying for net metering. So this is important. Kung may solar ka pero wala kang net metering, pwede kang malugi. So, kasi kapag may excess energy ka at hindi ka enrolled, hindi ka bibigyan ng credits. Instead, mas worse yung excess energy mo, pwede pang ma-record ng meter as a consumption. So, ibig sabihin, babayaran mo pa yung energy na ikaw na nga yung nag-generate. For example, kung 5 kilowatts yung production mo at 4 kilowatts lang yung nagamit mo, may 1 kilowatt kang excess. So, kung wala kang net metering, yung 1 kilowatt na yun, pwedeng mabil sa'yo instead na maging savings. Kaya, very important na mag-apply properly kung grid-tied yung system mo. So, next is another question. Is there any other way besides net metering that a customer having a solar power system producing excess energy during the day and yet will not pay for it? So ang sagot ay yes, may alternative. Ito yung paggamit ng inverter with limiter. So ang inverter na may limiter is kinokontrol niya kung gaano karaming energy yung ipoproduce ng system mo. Automatic niyang dinidetect yung demand ng bahay mo at ina-adjust niya yung output. So, instead na mag-export ka ng excess energy, nililimit niya yung production para tugma lang dun sa consumption mo. For example, ang konsumo mo is 1,200 watts. Tapos, nagpatay ka na ng mga appliances. Tinira mo lang yung ref which has about 800 watts. Ang gagawin ng inverter with limiter is ililimit niya sa 800 watts yung iproproduce ng system mo. So, walang excess energy na mapupunta sa grid. Meaning, wala ka ring extra charges. Pero, wala ka ring credits. Kasi ang focus ng inverter with limiter is self-consumption. Minamaximize mo yung paggamit ng sarili mong generated energy. So, hindi siya kasing profitable ng net metering, pero good option pa rin siya kasi kung hindi ka eligible or gusto mo ng mas simpler na setup. So, in the end of the day, both options ay may kanya-kanyang advantages and disadvantages. Depende na lang sa wants and needs mo para sa solar setup mo. So yun guys, no? Ngayon pag-usapan naman natin yung circuit connection ng ating mga solar powered home, no? So in these slides, it shows the DC side of the connection of our solar powered home. It shows the standard connection and circuit breaker, no? So it has a DC-CV breaker, goes to the DC SPD that which protect from a Tagalog, protective siya sa mga surge or pag biglaang peak ng mga voltage, no? Gawa ng ating mga kidlat. So from SPD, naka-parallel connection siya sa may DC circuit breaker natin. And from that,
pupunta siya ngayon dito sa ating inverter. So, next slide tayo para ma-appreciate natin lalo yung connection nito. So, next slide, it shows the AC side of our connection, no? Ah, dito sa figure na 'to, nag-add tayo ng TDC, which is the time delay control, no? Ang ginagawa nito is para mapag-set tayo ng time kung kailan natin gusto i-operate yung ating system. Explain ko siya sa next slide para mas ma-appreciate natin yung combination ng DC side and AC side, no? So, next is okay, andito na tayo sa figure kung saan pinag-combine na natin yung connection from a DC side and AC side. No? From AC side, kung makikita natin, nagkaroon tayo ng TDC na dito, no? Which is TDS, which is time delay, para maset natin yung system natin kung kailan natin gusto i-operate ito. So, very helpful 'to para hindi na natin manually i-operate i-open yung ating system. For example, nakalimutan mong, i-set or na late ka ng gising kaya yung solar system mo is hindi mo siya na-open. So, ibig sabihin yung distribution side yung ginagamit mong electricity. So, sayang siya 'no. Pero puwede naman natin tanggalin yung TDS, para mas mampamura tayo siyempre. Pero usually, okey din 'to 'no, para hindi na natin or hindi na hassle para sa'tin ang mag-on and off ng ating system. So in this connection, makikita natin from a solar panel, ah, diretso siya 'no or naka-parallel connection siya from a DC-CB natin. And from a DC-CB, which is our primary protection 'no, from a voltage or nagkaroon tayo ng problem sa voltage, biglang nag-peak or nagkaroon short circuit, automatic siyang magti-trip. So, from a DC-CB, naka-parallel connection siya sa DC-SPD. So, ano nga ba ginagawa ng DC-SPD 'no? So, ito yung primary protection natin para sa mga, microseconds na biglang pag-peak ng ating mga or pag-spike ng voltage natin 'no. So, for example, yung mga kidlat na sobrang taas ng voltage 'pag tinamaan mga solar panel natin. So, yung DCC SPD, which is will be our protection from that, no? Para hindi hindi ma-damage yung system natin. So, from DCCB, so ano lang dagdag kaalaman lang, hindi puwedeng magkabaliktad ng polarity 'yan. So, yung DCCB natin may polarity 'yan which is the positive and negative. And also, from DCCB din, DC, SPD, which meron din siyang polarity na positive and negative. So, tuloy natin from a DCCB, direct connection na siya sa ating inverter, which is magko-convert from a DC to AC output. And sa mga ganitong connection, 'wag natin kakalimutan yung ground 'no, dahil ito ang magsisilbing protection natin sa ating system. So, from inverter, ah ang output na from a DC input, magiging AC output na siya. We have line, which is positive, and N, which is neutral or negative, and green is for the ground. So from AC out or from a inverter, pupunta siya dito sa ating TDS, no? Para makontrol niya yung pag-operate ng system natin. And from that, from TDS, pupunta siya ngayon dito sa or naka-parallel connection siya dito sa ating AC, SPD naman. So, dito naman sa AC, sa side ng AC is also mag-a-add tayo ng SPD 'no.
para ito kasi yung standard connection ng ating mga solar unit. And then from a CSPD, pupunta siya ngayon sa ating RCBO. So yung mga RCBO kasi is parang ano 'to, graded na circuit breaker, which is 'pag naka-detect siya ng, current leakage or mga short circuit is automatically magti-trip na 'to. So ito yung prima primarily protection natin para sa mga devices natin na for example is refrigerator na kadalasan natin nata-touch dahil sa mga metal nito. So from that, mapoprotektahan tayo nito 'no, from a, ah, ka electric shock. So from RCBO, pupunta na 'yun sa ating panel board. So, ito yung kadalasan nakikita natin sa mga bahay natin. And that from panel board, punta siya ngayon sa ating net metering or yung sa ating distribution side or grid side 'no. So, pag-usapan natin yung next slide. So, dagdag kaalaman lang para sa ating panel board para mas ma-appreciate natin. So, okey 'no, ito na yung figure ng ating mga panel board or ito yung mga typically na nakikita natin sa mga bahay natin. So, from this figure makikita natin yung circuit breaker, ito yung main line, and then ito yung mga other circuit breaker natin na nagdi-distribute ng iba't ibang load 'no. So, makikita natin dito yung neutral busbar, ground busbar, and then itong mga main disconnect switch or yung mga ang ating main breaker. So, balik tayo sa ano, sa connection ng ating solar system. So, okey balik tayo dito sa, ah, slide natin 'no. So, kung makikita natin, okey na yung connection natin. Ang isipin na lang natin dito is yung ating distribution line. We have different type kasi ng distribution 'no. We have line to line to neutral, and on so on. 'Pag meron tayong line to line which is parang, for example sa record 'no, meron tayong line to line which is 110 for the, line 1 and 110 for the line 2. So ibig sabihin, live wire parehas yung ating wire. So 'pag meron tayong line to line na connection, okey lang magkabaligtad yung, ah, hot hot wire natin and yung cold wire natin 'no, which is yung hot is the positive and the cold is the negative. So from that, kahit magkabalik-baliktad yung hot and cold ano wire natin is okey lang, basta nasa line to line connection tayo. Pero sa line to neutral naman is hindi tayo puwede magbaligtad ng koneksyon dahil possible na magkaroon tayo ng short circuit, sumabog, and so magkasunog 'no. So ayun yung iniiwasan natin. So 'pag meron tayong connection na line to neutral, susundan natin yung polarity na meron tayo sa ating system. So kung meron tayong positive, which is yung hot natin, kailangan connected yung positive line natin dun sa ating line or yung live wire natin from AAC side para maiwasan natin yung pagkasunog or yung pagkasira ng system natin. And then yung, negative or yung black natin na wire na 'to is connected doon sa ating neutral line, which is yung zero voltage. Ang line na kasi natin is meron na tayong 220 volts or yung 230 volts. So dun natin iko-connect yung positive side. So from that, hindi puwede siya magkabaliktad.
So, okay naman na yung connection natin na nagigets sana na-gets natin and nakatulong tayo or na-explain natin ng maayos. So, next tayo sa may wire sizing naman tayo. So, okay 'no, dito naman tayo sa wire sizing and i-discuss rin natin yung iba't ibang type ng wire na meron tayo dito sa Pilipinas or worldwide. Okay, let's start. So, unang type natin, which is the thermoplastic wire. So, isang uri 'to ng electrical wire na ang insulation or balut nito is gawa sa thermoplastic material tulad ng PVC or polyvinyl chloride, no? So, ang pangunahing purpose ng insulation ay maprotektahan ng conductor natin or yung wire natin sa loob. Mas maiwasan natin yung short circuit, electric shock, and pagkasira ng ating wire. So, kapag sinabi natin thermoplastic, ibig sabihin nito ay isang material na kayang lumambot kapag nainitan at kaya naman nitong tumigas ulit kapag lumamig. Dahil dito, nagiging flexible at madaling i-install ang wire, lalo na sa mga bahay, buildings, and etc. No? So, isa sa mga magandang katangian ng thermoplastic wire ay ang flexibility nito and madali itong ibilot, no? Kaya ipadaan sa mga conduit natin o mga flexible or tubo na hindi agad nasisira ang insulations. So bukod dito, matibay na rin ito laban sa mga moisture and chemicals at normal na wear and tear. Kaya suitable ito sa mga residential at commercial application. So next, we have the thermoplastic heat-resistant wire. So isang type siya ng electrical wire na may insulation na gawa sa thermoplastic material pero mas design nito upang ma-resist niya yung mas mataas na temperature kumpara sa ordinary na thermoplastic wire. So karaniwan ito ginagamit sa mga lugar na may mataas na init tulad ng industrial equipment, motor connection, lighting system, at building electrical installations, no? So, ang salitang heat resistant ay nangangahulugan na ang insulation ng wire ay kayang magtagal or tiisin yung init na hindi agad natutunaw or nabibitot o nasisira. So next, we have the THHN wire or ang stands for thermoplastic high heat resistant nylon coated wire. So it is one of the most commonly used electrical wires in residential, commercial, and industrial installation because of its durability, flexibility, and reliability. So, Tagalog, ito yung kadalasan na ginagamit natin sa mga bahay. So, dahil ano na siya, heat resistant and also reliable siya, no? In terms sa mga kagaya ng mga bubong, dahil iba yung temperature dito. So, next we have the THHN or THWN2 na tinatawag natin thermoplastic heat and water resistant nylon coated. So, isang type siya ng 600 volts copper building wire na usually ginagamit sa iba't ibang electrical installations tulad ng residential, commercial, at industrial buildings. So, yung wire na to is designed para magamit sa parehong wet and dry operation na kayang mag-operate hanggang 90 degrees Celsius. So, kaya napaka-reliable nito sa mga modern electrical system natin. Take note, here's a breakdown to help make some sense of the lettering. The T stands for the thermoplastic insulated cable
A single H means the wire is heat resistant. The double H means that the wire is heat resistant and can withstand with a higher temperature. And N means the nylon coated. The added W signifies that the wire is also resistant to the water. So next we have the PV wires. So PV wires are designed for solar power systems and can withstand with extreme conditions like heat, sunlight, and moisture, making them more durable and regular wires. So they use materials such as XLPE, which is heat resistant and long lasting, and EPR, which provides flexibility and moisture resistance. A PV wire has a three main parts, which is a tin copper conductor for carrying electricity. Second is XLPE, insulation for protection, and the outer sheet that protects against environmental damage. Overall, PV wires ensure safe, efficient, and reliable electrical connection in solar systems. So next we have AWG cable wire sizes, no? So sa pagbasa nito is mentras papalaki yung numbers, papaliit naman yung conductor nito. And vice versa, no? Pag ah, papaliit naman yung number nito, papalaki naman yung conductor meron ito. So for example, ito number 14. Yung number 14 is mas maliit kaysa sa 12 gauge. And then yung 12 gauge naman is mas maliit sa 10 gauge. Pero, baliktarin naman natin, yung 3 gauge is mas malaki sa 6 gauge. And then yung 6 gauge is mas malaki sa 8 gauge. So, ganun lang siya, no? So, next we have... Dito muna tayo sa first table, which is NEC table 310.15 B16. Nakalagay dito yung mga ampacity ng mga size ng wire natin na naka-base on ambient temperature of 30 degrees Celsius. So magpo-focus tayo dito sa may bandang copper, yung mga nakapaloob dyan sa copper. So ito na yung temperature rating of copper conductor natin. Ito yung sa gilid yung mga sizes ng wire in American wire gauge. So ayan yun. Tapos meron tayo dito mga ampacity on 60 degrees Celsius, 75 degrees Celsius, and 90 degrees Celsius. Kung papansin niyo yung THHN nasa 90 degrees Celsius. So gamitin na natin yung pinaka-quality na wire. So ito nga yung THHN. So dito tayo titingin ng ampacity mamaya pag nag-solve na tayo ng problem. Next naman is itong table 310.15 B3C. Or ambient temperature adjustments for raceways or cables exposed to sunlight on or above rooftops. So dito sa may left side, distance above roof to bottom of raceway or cable. Ito yung mga layo ng ng wire natin with respect to the roof or gaano siya kataas sa bubong. So, meron tayo dito ang temperature other in degree Celsius tsaka in degree Fahrenheit. Next naman is itong table 310.15 B3A or adjustment factors for more than 3 current carrying conductors. So, ibig sabihin, itong table na to, magagamit natin siya kapag more than 3 na yung current carrying conductors natin. So, yun, kapag nagkaroon tayo ng problem na more than 3 yung conductors, gagamitin natin itong table na to. Next is itong table 310.15B2A or ambient temperature correction factors based on 30 degrees Celsius or 86 degree Fahrenheit. So, dito sa may left side, ito yung ambient temperature natin. Kung 11 to 15 yung mga nakapaloob dyan. Tapos, meron tayong 60 degrees Celsius, 75 degrees Celsius, tsaka 90 degrees Celsius.
So, ang gagamitin natin mamaya dito is etong nasa 90 degrees Celsius. Since THHN yung gagamitin nating wire na yung temperature nga niya is 90 degrees Celsius. So, ayan, gagamitin natin ito mamaya. Ito kasi yung magiging multiplier natin or yung correction factor na i-multiply natin dun sa ampacity para maging tama yung ampacity natin. So dito naman yung size or cross-sectional area ng wire natin or conductor. So ang gagamitin natin dito usually is etong in circular mills. Ayan yung mga number na yan. So marami na yan. So ito yung table 240.6A or standard amp ratings for fuses and inverse time circuit breakers. So, pag nagko-compute tayo, alam natin na hindi laging full number yung nako-compute natin. Meron minsan na decimal point. So, ito yung mga available na ratings ng fuses natin and circuit breakers. Kung mapapansin nyo, lahat sila naka-whole number. So, ito naman yung mga brands ng ano natin, solar panels natin. Meron tayong Suntech, Trina Solar, tapos ayan yung mga ano nila, mga specs nila nakalagay sa baba. So kapag magso-solve tayo ng ng size ng wire or conductors natin, magiging basis natin tong mga specs na to. So gagamitin ito pa yung another brands ng solar panels, Jinko Solar and also Jazz Solar. So, try na natin magsagot ng problem. So, sample problem in PV system. Conductor sizing. Find the proper wire size for a grid-tied PV system consisting of 3 Suntech panels connected in series. So, nilagay ko na dito sa gilid niya yung specs ng Suntech para hindi na tayo mahirapan ng pabalik-balik sa mga slides. So, ayan na yung mga specs niya. So, meron tayong steps sa paghahanap ng tamang wire size or conductor size para sa solar panels natin. So, ito, step 1, look for the short current circuit or ISC rating of PV cell. So, kung titingnan natin, yung ISC rating natin is itong 9.28 ampere. So, for Suntech, ISC is equals to 9.28 ampere. So, step 2 naman tayo. Multiply by 2 factors, irradiance and continuous duty. So, bakit nga ba need i-multiply by 2 factors? Yung 2 factors na to, ito din yung tinatawag na correcting factors or correction factors. So, ito kasing 9.28 ampere na to, siya yung measure na short circuit current sa laboratory under a normal condition. So, kapag sa reality or kapag sa operation na ng solar panels, hindi naman lagi nasa normal conditions. Pwedeng tumaas yung current dahil dito sa irradiance and continuous duty. So, ano ba yung irradiance? Irradiance is excess sunlight or masyadong mataas yung sunlight mo. Or pwede rin nating tawagin na too much reflection within the system. And also etong continuous duty. Ang continuous duty naman, matatawag natin siyang continuous duty pag nag-ooperate siya in more than 3 hours. So, based on engineering standards daw, kapag daw nangyari tong irradiance and continuous duty, pwede daw mag-increase tong short circuit current natin na 9.28 by 25%. So, ito, magta-times na nga tayo sa ISC ng 9.28 times 1.25 times 1.25. Kasi nga, 2 correcting factors, kaya dalawa times natin. So, makakakuha tayo ngayon ng 14.5 ampere. Tawagin na lang natin siyang IPB. Itong ISC na 9.28 natin, ito yung IPB natin, tas itong ISC na 14.5, ito na lang tawagin nating IPB new. So, step 3,
refer on the table 310.15b16 for the size of wires. So ang nakuha nating short circuit current is 14.5 ampere. Titingnan natin ngayon dito sa may table kung saan siya papasok. Make sure nga pala na meron kayo dyan sa tabi nyo na printed copies ng mga table na pinakita ko kanina para makasunod kayo or di kayo mahirapan na maghanap ng mga tables. So, ayan, 14.5. Kung titingnan natin, papasok siya dito sa may number 14, AWG na THHN yung gagamitin natin. So, ang ampacity niya is 25 ampere. So, ayan. The table indicates number 14 THHN with an ampacity of 25 ampere. Pero daw, yung number 14 AWG is not the best practice for PV systems. Hindi daw siya magandang gamitin for PV systems. So sabi dito, gagamit daw tayo ng number 12 THHN instead of 14 THHN. So magkakaroon tayo ng new ampacity which is 30 ampere. Ampacity correction due to ambient temperature. Refer to table 310.15b2a. So dito sa Pilipinas, ang ambient temperature natin is around 37 degrees Celsius. So titingin tayo dun sa table kung ano yung magiging correction factor niya. So kung makikita natin, papasok yung 37 degrees Celsius dito sa 36 to 40. Tapos since THHN yung ginamit nating wire na meron temperature na 90 degrees Celsius, so makikita natin 0.91 yung correction factor niya. Edi yung wire ampacity natin kanina is 30 ampere times 0.91 is equals to 27.3 ampere. Tawagin natin yung new wire ampacity. Tapos dito tayo sa step 5. Ambient temperature adjustment due to roof to wire distance. So yung pinakita ko kanina na table, yung may distance ng wire sa roof. So nakalagay dito above roof of 13 mm. Ito gamitin natin, which is parang standard siya. Half inch yung taas niya mula sa bubong. So may degree Celsius siya na 22 degrees Celsius. So meron tayong 37 degrees Celsius na temperature dito, ambient temperature dito sa Pilipinas. Plus 22 degrees Celsius, magkakaroon tayo ngayon ng 59 degrees Celsius. So sabi dito, mag-base na naman tayo dun sa table na 310.15, yung pinagbasihan lang ulit natin kanina. Tingnan natin kung saan papasok sa 59 degrees Celsius. So katulad lang din kanina, so pumasok siya sa 56 to 60. Tingnan lang ulit natin dun sa may 90 degrees Celsius. Makikita natin 0.71 yung magiging correction factor niya. So 27.3 ampere times 0.71 is equals to 19.17 ampere. Kung makikita natin, ang laki ng binaba niya. Kanina meron siyang ampacity na 30 ampere. Tapos ngayon, meron na lang siyang 19.17. Pero, sabi dito, since 19.38 is greater than 14.5, which is yung short circuit current natin kanina, yung number 12 THHN na wire pa rin daw will fit the system. So, ibig sabihin, ayos pa rin siya. Step 6 na tayo. Since there's only 2 wires inside the conduit, this step can now be bypassed. So, sa problem kasi natin na sinosolve ngayon, ang nakalagay is connected in series siya na Santec panels. 3 yung Santec panels niya connected in series. Ibig sabihin, dalawa nga lang yung wire niya. So, kapag magsosolve tayo ng more than 3 wires or conductors, gagamitin natin yung table kanina na pinakita ko. Etong
adjustment factors for more than 3 current carrying conductors. Pero since dalawa lang yung wire natin, hindi natin magagamit yung table na yon. So, eto na. Iba-bypass na daw natin yung step 6 kasi dalawa lang nga yung wire na ginamit natin. Step 7 tayo. Adjustment due to voltage drop. So, ang condition dito is voltage drop percentage must be less than 3%. So, may formula tayo na voltage drop is equals to 2 IR, where yung R natin is equals to K L over A, and yung K natin, which is constant, 12.9 ohms siya. So, si BD, voltage drop is equals to 2 times 8.77. So, saan ba natin nakuha yung 8.77? Tingnan natin dito sa specs. Ang ginamit dito na current is etong maximum power current niya, or yung IMP. So, 8.77 ampere. Ta-times ngayon siya sa R. Yung R natin is equals to K L over A. Yung K natin is 12.9. Yung length naman, yung length natin nag-assume tayo, sabihin natin 25 feet siya. Di lagay natin 25. Tapos, over 6,530. So, saan ba natin nakuha 6,530 na yan? Yung area. A is equals for area. A is equals to area. So, saan natin nakuha yung 6,530 na yan? Dito yan nakuha sa may table. Kung titingnan natin dito sa table, sa circular mills tayo tumingin. Tapos sa AWG naman, number 12 yung ginamit natin, di ba? So, 12, ang katapat niya is 6,530. So, doon nakuha yung area na yon na 6,530. So, BD, ito na nga, BD is equals to 2 times 8.77 times 12.9 times 25 over 6,530. So, equal siya sa 0.86 volts. So, kung ita-times natin yung hindi pa pala, ito pa palang percentage. BD percentage is equals to 0.86 volts over 37.1 volt. Saan na naman galing tong 37.1 volt? Dito siya kinuha sa may maximum power voltage niya. Dito sa specs na nakalagay dito sa Santec. So, ito ginamit, yung maximum power voltage. So, ayun na nga, 0.86 volts over 37.1 volts. Cancel yung unit na volts, tapos times 100 para maging percentage siya. Equal siya ngayon sa 2.32%. So, makikita natin, 2.32% is less than 3%. So, ayos na siya. Tama na yung wire na nagamit natin. Pwede na siyang mag-operate dito. Magagamit na to ng ganito. Pero, kung mapapansin natin is 2.32% is near 3%. So, para mas safe siya or for much safer efficient system and for future expansion, we will use number 10 AWG THHN. So, mas kinapala natin yung wire para in case na mag-expand pa yung solar panel, and also sa efficiency tsaka dun sa safety ng system natin. So, note dito, kapag daw yung calculated voltage drop percentage mo is greater than 3%, mag-a-adjust ka lang ng size ng conductor mo. One step higher, ibig sabihin papakapal. Hanggang yung calculated percentage ng voltage drop mo becomes less than 3%. Note natin dito sa K. Yung K na constant natin is tinatawag nating direct current constant. This is a constant representing the direct current. Resistance for a 1000 circular mills conductor, that's 1,000 feet long, at an operating temperature of 75 degree. Use 12.9 ohms daw kapag copper and 21.2 ohms naman kapag aluminum. So, meron naman palang ganitong table, yung 2% voltage drop chart. So, kung expert ka naman and maalam ka na sa ganito, pwede ka nang hindi dumaan dito sa steps na to. Kasi,
kung mapapansin nyo, puro assume lang din yung nangyari. Meron siyang computation na nagpapatunay pero pwede mo pa rin pasobrahan yung wire size mo. Kumbaga parang basis lang siya, ganun. So, etong chart na to, pwede mo siyang gamitin. Andyan na yung mga voltage drop. Pwede ka nandito tumingin kung magdi-decide ka kung anong wire size yung gagamitin mo para dun sa system mo, sa PV system. So ayun, ganun lang maghanap ng tamang wire size para sa system, sa PV system. So ayun. So let's proceed. Inverter sizing. Ang inverter ang nagko-convert ng DC power galing sa solar panels into AC power ginagamit sa bahay, kaya importante na tama ang sizing nito. To ensure the system works efficiency, the inverter power rating should be close to the solar array capacity. It can also be slightly higher, about 10% to 20%, to handle peak output. So dapat ang power rating ng inverter ay halos pareho ng total power ng solar panels o solar array, o pwedeng mas mataas ng konti, around 10 to 20%. So bigyan natin ng example. If our solar system is rated at 1,200 watts, adding 10% gives 1,320 watts. 1,200 times 1.1, the closest standard option is a 1.3 kilowatts to 1.5 kilowatts inverter, which will efficiently handle the system output. If the inverter is too small, we won't able to maximize the energy produced by the solar panels. On other naman, and it's too large naman, the system may be experience reduced efficiency. So bakit ba ganito ang sizing? Kung masyado kasing maliit ang inverter natin, hindi niya kayang i-handle ang lahat ng power ng galing sa solar panel. Ang resulta, na sayang ang energy at hindi fully utilize ang system mo. Kung masyado nang malaki ang inverter mo, hindi siya laging nag-ooperate sa optimal range. Ang resulta nito, bababa ang efficiency, so hindi rin ay ideal. So, halimbawa, meron kang solar panel system na kaya mag-produce ng 1,200 watts. Para safety, may allowance na dinadagdag dito ng 10%. So, 1,200 times 1.1 is equal 1,320 watts. Ibig sabihin, para masabi mong okay na, kailangan ko ng inverter na kayang mag-around ng 1,320 watts. So, ngayon, hindi naman laging eksakto ang available inverter sa market, di ba? Iba-iba yan. Kaya ang pipili tayo ng pinakamalapit na standard size, usually 1.3 kilowatts hanggang 1.5 kilowatts inverter. So ang goal natin dito is hanapin yung sakto lang na inverter, hindi kulang, hindi sobra, para ma-maximize ang energy output, efficient ng system at hindi masayang ang ating investment. Let's proceed the circuit breaker sizing. DC and AC circuit breaker sizing for solar PV system. Sa pagdidesign ng circuit breaker o CB para sa solar photovoltaic system, mahalagang sundin natin ang requirements ng Philippine Electrical Code. Ayon sa code, ang PV circuit current ay tinuturing na continuous load, kaya kailangan natin i-apply ang 125% safety factor. So, ayon sa Philippine Electrical Code, the minimum overcurrent protection device o OC-PD rating should be 125% of the maximum current. Ibig sabihin, para maiwasan ang overheating at tripping, ang breaker size ay dapat mas mataas kaysa sa actual current ng system. So, DC side computation and DC side galing sa solar panel, ang maximum current ay 15.23 ampere.
Apply natin yung 125% factor, 15.23 times 1.25 is equal 19.04 ampere. Siyempre, pag bibili tayo ng circuit breaker sa market, wala naman tayong mabibili eksaktong 19.04 ampere. Ngayon, pipiliin natin yung pinakamalapit sa kanya na mataas is yung 20 ampere. Sa AC side computation naman, output ng inverter kung kinukuha ang current gamit ang formula na intense of power is I is equal V over V, kung saan yung P is the inverter power in watts. Yung B naman, system voltage o 220 volts. Yung compute current natin is 4.5 ampere. Applying the 125% factor, 4.5 times 1.25 is equal 5.625 ampere. Ngayon, wala tayong bibiling 5.625 ampere sa market. Muli, pipili tayo ng nearest standard size na mas mataas sa kanya. Selected natin dito yung 6 ampere in terms of RCBO, provide the overcurrent and earth leakage protection. So, in short, sa pag-size ng circuit breaker para sa solar photovoltaic system natin, lagi tayong mag-a-apply ng 125% rules dahil continuous load ang solar photovoltaic system. Pipiliin natin yung higher standard breaker rating. Siguraduhin din natin na ang breaker ay compatible sa system para sa safety at reliability. So, in finals, CB size natin, DC side is 20 ampere, sa AC side naman is 6 ampere in terms of RCBO. So, DC side naman is pag-uusapan natin yung wire natin is number 12 o THHN, may original capacity na 30 amperes. Ibig sabihin, ito yung safety current na kaya niyang i-under normal condition na 30 degrees. So, correction due to the ambient temperature, 30 times 0.91 is equal to 27.3. So, pag-usapan natin yun, bago nakuha. Diba, sa actual setup, mas mainit ang environment, kaya kailangan ng mga adjustment. So, una, meron tayong ambient temperature correction. Dahil mas mataas ang temperature sa paligid, nababawasan ang capacity ng wire. Kaya yung from 30 amperes, nagiging 27.3 amperes na lang na. So, yung next natin na i-consider natin is yung roof temperature effects. So, kapag ang wire ay nasa bubong, siyempre, mas nadagdagan yung init na galing sa araw. Kaya yung 35 degrees ambient plus 20 degrees ambient, at pag pinag-add natin, yung heat niya is 55 degrees totals. Dahil dito is lalong mababa ang capacity to 20.75 amperes. Correction to the roof nga to is 35 plus 20 equal 55, 27.3 times 0.76 is equal 20.75 ampere. O 20.8 na lang. Final idea natin, kahit 30 degree ang original rating, sa real condition nagiging 20.8 na lang ang safety capacity niya. So, even if the wire is original rated at 30 amperes, environmental factor like temperature and roof exposed reduce its actual current carrying capacity. Yun. So, yung table na makikita nyo dyan is the table of 240.6 amperes, so the standard ampere rating na ginagamit natin para sa fuse at breaker at circuit breaker. This rating are the common at approved current values para sa electrical protection device. Tinutulungan nito na masiguro ang standard size lang na ginagamit natin sa system design para ang compute current ay wala sa list, pipili tayo ng next higher standard rating. Halimbawa, kung ang compute current natin ay 23 amperes, wala nga sa list natin yung 23 amperes, pipili natin sa kanya yung next higher sa kanya, which is yung 25 ampere circuit breaker, dahil ito ang next standard value. So in short, importante ang table na ito para sa safety, reliability at code compliance ng electrical installation.
So, ang slide na to ay tungkol naman sa tamang pag-size ng Surge Protection Device o SPD sa isang grid-tied solar powered home. So, sizing a surge protection device o SPD is the straightforward. The key idea is that the SPD's continuous operating voltage should be equal to or slightly higher than the system voltage. Typically, choosing a value about 15 to 25% higher help improve the SPD durability and lifespan. Based on this guideline, DC side use SDP with a UC rating of 100 to 120 volts. AC side is SPD with a UC rating 230 to 275. This ensures the reliable protection while maintaining the long performance of the system. So, basic rules. Ang UC rating o SPD, ito yung maximum continuous voltage na kaya niyang i-handle. Dapat pareho ang system voltage o mas mataas ng konti, around 15 to 25%. So, bakit nga pa ganun? Para mas tumagal ang buhay ng SPD at hindi siya agad masira kapag may voltage reflection o surge. Ngayon, may dalawa tayong side ng system. Yung DC side galing sa solar panel, dito yung mas mababa ang voltage compared sa AC side. Kaya recommended na rin dito yung na SPD ay UC rating na 100 to 120 volts. AC side naman papunta sa bahay o grid. Ito yung typical household voltage na kaya nating na kailangan ng SPD na may UC rating na 230 to 275 volts. So, in short, pipili tayo ng SPD based sa voltage ng system pero medyo mataas ng konti para safety at durable siya laban sa surge o biglaan taas ng kuryente like lighting or switching surge. So, ito para maging safety yung solar natin is kailangan din ng SPD para safety factor to. So, I will discuss the solar powered home grid type, solar panel orientation. Today, I'm going to present the importance of solar panel orientation and tilt angle, especially here in the Philippines. So first, bakit ba importante ang orientation ng solar panels? Orientation simply means kung saan nakaharap ang solar panels, whether north, south, east, or west. So this is very important because the direction directly affect how much sunlight the panels receive throughout the day. And we will know that solar panels rely on sunlight to produce electricity, so the more direct sunlight they get, the more energy they can generate. So, for example, if mali ang orientation like nakaharap sa direction na hindi masyadong sinagan ng araw, bababa ang energy production. This means less efficiency and mas matagal ang return of investment. So now, let's talk about hemisphere. The Earth is divided into two major parts, the northern hemisphere and the southern hemisphere. In the northern hemisphere, solar panels should face south. So bakit south? Because the sunlight apparent paths is mostly on the southern part of the sky for most of the year. So if your panels are facing south, mas nasasalo niya ang sunlight from morning until afternoon. So on the other hand, in the southern hemisphere naman, it's the opposite. Solar panel should face north. So saan ba kabilang ang Philippines? The Philippines is located just above the equator, which means kabilang
kabilang tayo sa Northern Hemisphere. Therefore, the best orientation of solar panels in our country is facing south. However, small adjustments are always possible. For example, kung gusto mong mas mataas ng energy production sa umaga, you can slightly tilt the panels toward the southeast. If the afternoon naman, ang priority mo ay pwede sa southwest, but overall, south-facing pa rin ang best generation direction. Next, let's discuss the tilt angle. Hindi lahat ng direction ang importante. Kailangan din tama ang angle ng nakakabilang ng solar panels. The tilt angle affects how directly sunlight tilt the face into panel. Kapag mas direct ang tamang sikat ng araw, mas efficient ang energy absorption. In the Philippines, the recommended tilt angle is around 12 to 14 degree. This is because we are closely to the equator, so sun is mostly directly overhead from the most of the year. If the tilt angle is too flat, like 0 degree, hindi optimal ang energy capture, especially during certain months. On the other hand naman, if it's too steep, mababawasan din ang exposure to the sunlight. Other advantage of having the correct angle is self-cleaning. Kapag may konting angle ang panel, mas madali at dumudulas ang tubig, ulan at alikabok, which help to maintain efficiency. Now, let's connect everything. If tama ang orientation at tama rin ang tilt angle, the solar panel will receive maximum sunlight exposure. This leads to higher energy production, better system performance, and more savings of electricity bills over time. So, in simple terms, parang halaman lang yan. Kapag nasa tamang pwesto at tamang sikat ng araw, mas maganda ang paglaki at mas productive. So, in short, solar panel orientation is important for maximizing sunlight and energy production. The Philippines is in the northern hemisphere, so panels should generally face south. The ideal tilt angle in our country is around 12 degree to 14 degree for the best round performance. So by applying the correction, orientation, and tilt angle, we can make our solar energy system more efficient and cost-effective. So ngayon naman, pag-uusapan natin ng isang very practical na topic, ang zero bill computation sa isang solar-powered home. After nating maintindihan ng net metering, ang next logical question is, paano ko ba mako-compute kung gaano kalaking solar system ang kailangan ko para halos maging zero na ang electricity bill ko? So, ito yung goal ng maraming homeowners. Yung ma-minimize or ideally, ma-eliminate na yung monthly electricity bill. Pero, importante na maintindihan na hindi lang basta maglalagay ng solar panels. Kailangan may tamang computation para ma-match yung energy production mo sa actual consumption mo. So, sa slide na ito, ipapakita natin step by step kung paano kinocompute ang required solar system size based sa iyong energy usage. So, gagamit tayo ng example para mas madaling sundan at makikita natin kung paano nagtatranslate ang monthly consumption into actual number of solar panels. So, by the end of this, magkakaroon ka ng clear idea kung paano i-design ang system mo para ma-achieve ang zero bill or at least very minimal na electricity cost. So, simulan natin sa monthly energy consumption. So, halimbawa, ang average consumption mo is
300 kWh per month. Ito yung typical na makikita mo sa electric bill mo. Next step is i-convert natin siya into daily usage para mas madaling i-match sa solar production. So 300 kWh per month divided by 30 days equals 10 kWh per day or equivalent to 10,000 watt-hours per day. Ngayon, mayroong isang importanteng key factor dito sa Pilipinas. Ito yung tinatawag na peak sun hours. So sa Pilipinas, ang average peak sun hours is around 5 hours per day. Ibig sabihin, yun lang yung effective time na maximum yung solar generation mo. So para malaman yung required solar array size, hahatiin natin yung daily energy requirement sa peak sun hours. So 10,000 watt hours divided by 5 hours is equal to 2,000 watts. Ibig sabihin, kailangan mo ng around 2,000 watts solar system para masustain yung daily consumption mo. So, pero, hindi pa tayo tapos. Kailangan pa natin mag-add ng allowance for losses like inefficiencies, shading, temperature effects, at system losses. Kaya, minomultiply natin ito by 1.1 or 10% allowance. So, 2,000 watts times 1.1 equals 2,200 watts. So, ito na ngayon yung target system size mo for zero bill assurance. Next is i-convert natin ito into number of panels. So, assuming each solar panel is rated at 300 watts, hahatiin natin siya ngayon. So, 2,200 watts divided by 300 watts per panel will be equal to 7.33 panels. Since hindi naman pwedeng fraction yung panel, is i-round up na natin siya into 8 solar panels. So, in summary, 300 kWh per month gagawin mo per day, which will be equal to 10 kWh. Next is i-divide mo sa peak sun hours, which is 5, we will get 2 kWh, which is the daily requirement of the system para masustain yung daily consumption. Then add allowance, which is 10% of requirement, it will give us 2.2 kilowatts. And lastly, divide by panel rating, it will give us a total of 8 panels. So, ganun lang kasimple yung basic computation. Pero, syempre, sa real-world application, may iba pang factors like roof orientation, shading, at inverter efficiency. Still, this gives you a solid estimate kung paano ma-achieve ang near zero electricity bill in terms of a solar-powered home.